Rudy Baldwin Visions and Predictions for June 28 to July 5 of 2020. Kumusta na po tayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Kahit po ay nasa pandemya tayo, sana ay mag-ingat kayo palagi. Narito ang kanyang vision at pakinggan natin. Israel and Jerusalem Vision, June 28 of 2020. Nakita ni Miss Rudy Baldwin sa kanyang vision ang isang matindi at malakas na lindol na magaganap pa lamang sa Israel. Mas higit daw na maapektuhan ang Jerusalem. Doon ang malakas na impact ng lindol. Isang lindol na hindi inaasahan ng Israel at Jerusalem at ito ay mangyayari pa lamang. Kaya lahat ng mga OFW maging maingat kayo at huwag makalimot na manalangin palagi. Vision sa Bulacan ni Miss Rudy Baldwin. May isang lugar sa Bulacan na ang wall ay may drawing ng sunflower at iba't ibang klase ng bulaklak sa pader. Sa kanyang vision, may mga taong nakapalibot sa isang kalsada, isang pangyayari na di inaasahan ng lahat. Sa kanyang vision, nakita niya na may buhay na masawi. Bangkay ang kanyang nakikita, isang pangyayari na may kinalaman sa mga lalaki. Ang lugar na nakita niya ay may mga halaman at masigit lumantad ang sunflower, lalo na sa wall. Ito ay isang pangyayari na biglaan, pero hindi lang isang buhay ang nakita niyang nagbuwis. Mahalaga ang maging maingat kahit ano paman ang ginagawa natin sa araw-araw at huwag makalimot na magdasal palagi. Lebanon Vision. Ang vision na nilabas ni Miss Rudy Baldwin tungkol sa Lebanon ay mangyayari pa lamang. Isang lindol na malakas ang mararanasan nila. May kalakasan ito at magdudulot ng matinding pinsala sa Lebanon. Ngunit nakita ni Miss Rudy Baldwin na may isang OFW sa Lebanon na masawi sa isang trahedya na hindi maiiwasan at ang isa naman ay may karamdaman. Kita rin ni Miss Rudy Baldwin ang isang pangyayari na mahabang pagbiyak ng kalsada ng bigla-bigla na lang. Ito ay sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa lahat ng mga OFW natin, maging maingat kayo palagi at huwag makalimot na manalangin sa bawat araw na lumilipas. Laban lang sa hamon ng buhay. Vision ni Miss Rudy Baldwin sa Singapore. Sa mga OFW natin sa Singapore, nakita ni Miss Rudy Baldwin sa kanyang vision ang isang pangyayari na mag-trending sa social media. Isang pangyayari na maging sanhi ng pagkawala ng isang OFW. Isang pangyayari na kung saan ang isang OFW ay mapahamak pa ng isa pang OFW. Tandaan ninyo na sa ibang bansa kayo, kaya kailangan huwag pairalin ang init na mga ulo ninyo. Dapat kalma lang sa lahat ng bagay. Ito ay madaan sa magandang usapan. May nakita din si Miss Rudy Baldwin sa kanyang vision na isang aksidente na mangyayari pa lamang. Ito ang naging sanhi ng pagkasawi ng isang hindi kilalang OFW at kahit ibang lahi ay madamay sa trahedyang ito. Maging maingat ang lahat at huwag makalimot na magdasal palagi. Dahil sa Diyos walang imposible. Maging maingat lamang sa lahat ng mga galaw ninyo. Nasa labas man o loob kayo ng bahay, ang mahalaga ay ang pag-iingat. Huwag palaging magtalibabad sa phone nang hindi mangyari ang nakita ko sa vision. Nakita ni Miss Rudy Baldwin na may masasabugan ng cellphone dahil ito ay maaring ikasawi ng isang tao. Maging maingat at manalangin lamang palagi. Another one. Ito naman ang vision ni Miss Rudy Baldwin sa Taiwan. Nakita ni Miss Rudy Baldwin sa kanyang vision ang isang pangyayari na matatawag niyang karumaldumal o murder. Ngunit ito ay hindi mangyayari sa ating mga OFW. Mangyayari ito sa pinagsisilbihan ng isang OFW sa Taiwan o maaring sa kanyang amo.
May mga buhay na mawala. Sa mga Taiwanese lang ito mangyayari, ngunit nagbigay ito ng trauma sa isang OFW dahil ang mga taong pinagsilbihan niya ang naging biktima. Sa totoo lang, mas lumulutang ang pangyayaring may kinalaman o matatawag nating murder. Pinapaalala lang natin na hindi ito sa Pilipino mangyayari, kundi sa pinagsilbihan ng OFW o matatawag na amo niya ang maging biktima ng murder. Mag-ingat ang lahat at huwag kalimutan ang palaging magdasal, lalo na sa mga OFW natin sa Taiwan. Huwag ninyong tapusin ang buhay ninyo ng dahil lang sa matinding problema na hindi nyo kinaya-kaya. Basta't manalig lamang sa Diyos. May ibang tao din na magbigti. Ang dahilan ng pagbigti nito ay kahihiyan niya sa social media na may nambuli sa kanya. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Kailangan na ilaban lang. May tatama din ng jackpot ng loto sa Taiwan at OFW ang mananalo dito. Lagi po tayong manalangin at huwag kalimutan mag-ingat, lalo na sa mga bumabiyahe sa train dahil may nakikita na vision si Miss Rudy na isang aksidente sa train na naman. Mangyayari pa lamang ito, magdasal palagi. Another one. Vision ni Miss Rudy Baldwin sa Camiguin Island. Isang lindol at apoy ang nakikita ni Miss Rudy sa Camiguin Island. Isang malakas na hangin at hampas ng ulan na kahit namumuong ice na bato ay aking nakikita. Magdasal lamang palagi at mag-ingat lahat ng taga Camiguin. Sa Visayas pa rin ito sa Cogon, Pardo, Cebu. May isang lindol na mangyayari pa lamang sa Cebu, ngunit nakakalungkot lang dahil ito ay malakas. Mararanasan din ng Cebu ang may kahinaan, ngunit masabayan ito ng malakas na ulan at hangin, pero wala pa ring imposible sa Diyos, kaya magdasal lamang palagi. Ito naman ang vision ni Miss Rudy Baldwin sa Bukidnon ng Mindanao. Sa pangitain ni Miss Rudy Baldwin ay nakita niya ang words na Bukidnon. Hindi niya kabisado ang lugar, so kung ano man ang lumabas sa kanyang vision ay siya rin ang kanyang sinasabi. Nakita ni Miss Rudy Baldwin sa kanyang vision ang salitang Sayre Highway. Isa itong aksidente at malaking trahedya. Mahalaga ang maging maingat sa lahat ng pagmamaneho o kahit ano paman ang ginagawa natin. Sa mga poste at puno, i-check nyo ng maaga pa lang. Ingatan ninyo ang mga anak ninyo na huwag lumapit sa isang malaking tubig na pwede mong tawagin na ilog o lawa. Isang buwaya ang nakita ni Miss Rudy Baldwin sa kanyang vision na may mabibiktima. Bata ka man o matanda, mahalaga ang maging maingat at huwag mataranta. Walang pananakot sa mga sinasabi ni Miss Rudy Baldwin, kundi kung ano lang ang nakita niya sa kanyang vision, yun lang din ang masasabi ko. Ang vision ni Miss Rudy Baldwin ang magsilbing gabay ninyo upang mas makaiwas tayo sa trahedya. Mag-ingat at huwag makalimot na magdasal palagi. Narito ang vision ni Miss Rudy Baldwin sa Makati, Ortigas, Sucat, Parañaque at Pasig Vision. Sa lugar na ito, nakita niya sa kanyang vision na may maaksidente na naman at kahit pa sa oras ng tag-ulan ay may sunog pa rin. Ang mga miyembro ng pamilya ninyo ay bantayan ninyo ng mabuti. Ito ay upang maiwasan ang salitang depresyon. Mahirap na kalaban ang depresyon, kaya ganyan dapat maging open kayo sa isa't isa, kahit pa na ibang tao sila sa inyo. Malasakit dapat ang iparamdam ninyo, lalo na sa mga nakatira sa tundo. May nakita akong mag-suicide dyan, kaya huwag gawin lahat ng problema at huwag bumitaw. Lampasan din natin ang lahat ng ito. Kaya yan. Maging maingat lamang at manalangin palagi. Vision ni Miss Rudy Baldwin sa Norway. Isang pagyanig ang nakikita ni Miss Rudy Baldwin sa Norway at hindi niya alam kung bakit ang 2020 ay maraming kalamidad. Sa bansang Norway ay nakakalungkot lang pagmasdan. Isang pagbabago na kahit pagkalat ng virus sa bansa nila, kahit may COVID pa tayo, ito ay sumabay pa.
Ngunit nagbigay ito ng kaba sa lahat kahit sa maikling panahon. Ngunit ito ay may gamot na maagapan ng maaga. Hindi tulad ng COVID na hanggang ngayon ay problema pa rin ng buong bansa. Malakas na lindol ang sanhi ng pagkakasira ng ilang gusali na kahit sa Iceland ay nakikita niya sa kanyang vision ang pagsabog ng volcano. Nagkaroon ito ng eruption. Mag-ingat lamang dahil may paghampas ng malakas na ulan at hangin. Ipanalangin ninyo na hindi ito masabayan ng lindol. Kahit ang malakas na hampas ng alon, ay kauna-unahang pagkakataon ninyo itong makita. Ang alon na hindi nyo mawari, isang pagbabago ng panahon na hindi inaasahan ng lahat. Kaya kung ikaw ay isang OFW man o maging sino ka pa sa Norway, mahalaga ang panalangin sa bawat oras ng ating buhay. Another one. Ang mga prediksyon ni Miss Rudy Baldwin na nagkatotoo. Inilabas ni Miss Rudy Baldwin noong July 2 of 2020 ang kanyang vision sa Pandakan. Sinabi niya na magkakaroon ng sunog sa Pandakan, ngunit maagapan kaagad ito dahil ito ay naayos. Ito ay nagsimula sa bubong na isang bahay at pumutok. So, nangyari nga ang sunog sa Pandakan, kaya mag-ingat po tayong lahat at manalangin palagi. Noong January 30 of 2020, naglabas din ng vision si Miss Rudy Baldwin na sa Japan may isang OFW na magpakamatay o mag-suicide. Nangyari nga ito today, July 11 of 2020. Nagpakamatay dahil sa sobrang depresyon. Ang pangalan po niya ay si Alma Ichima, also known as Malex Oran, 40 years old Filipino. Ari siya ng isang restaurant sa Malex Shot Spot Bar at Wakamatsu Cho at Yokosuka Cho. Nag-commit siya ng suicide sa kanyang apartment ngayong umaga lang sa Yokosuka City, Japan. Nakita siya ng kanyang kaibigan na Japanese. Ang kanyang pangalan ay si Kyoko Kono. Ligtas ang may alam. Magdasal lamang po tayo palagi at huwag kalimutang mag-subscribe. Just click on the subscribe button plus the bell for new videos and updates. Thank you!